Ako si Maki. Ipinanganak sa isang masaya at mayamang pamilya. Mahilig ako sa good time kasama ang barkada. Sila ang ikalawa kong pamilya. Mas masaya pag sila ang aking mga kasama. At nang dahil sa barkada ko, napabayaan ko na ang aking pag-aaral kasi halos umaga na ako laging umuuwi galing sa pag-good time. Hanggang sa ako isinita ng daddy ko at ayun, napagalitan. Anong oras na oh? Uuwi ba ito ng magtinong bata? Usapan natin, uuwi ka ng maaga. Ay, umaga ka nga dumating oh. Kung hindi raw ako magbabago ay mabuti pang lumayas na lang ako. Kaya ganun nga ang ginawa ko. Lumayas ako sa amin. Mabuti na yung ganitong malayo sa magulang para walang makakapigil sa mga gusto kong gawin sa buhay. Feeling ko mas malaya ako sa ganitong buhay. Nakitira ako sa bahay ng girlfriend ko at tinanggap naman niya ako. Dahil nga sa walang ginagawa at napalayo sa gabay ng magulang, nalulung ako sa mga ipinagbabawal na gamot. Ang ginagawa mo? Ano yan? Ay, tayo. Ano nga yan? Ano yung mo kanina? Ano yun? Ano ba? Pinapakal lang yung ginagawa ko. Ano nga? At dahil dito ay lagi nang pinagmulan ng away naming magsyota. Lahat ng kanyang pagmumura ay kaya kong tanggapin dahil ako naman talaga may kasalanan. Kaya ito na naman ako sa kalye. Naghahanap ng matutulugan. Miski na mga tropa ko na itinuri kong malapit na kaibigan ay ayaw na akong patuloyin sa kanila. Iniiwasan na nila ako dahil wala na akong pera at walang nang silbi sa kanila. Hanggang isang gabi habang ako'y natutulog sa bangketa. Napanaginipan ko ang aking pamilya na masaya kaming magkakasama. Nagising ako at bigla akong na-miss sa mga kapatid ko at magulang ko. Hanggang isang araw ay dinala ako ng aking mga paa sa harapan ng aming bahay. Nakita ko si Daddy at nagtagpo ang aming mga paningin. Gusto ko siyang yakapin at humingi ng tawad sa mga kasalanan ko. Agad naman niya akong tinawag at pumasok ako papunta sa kantin. At doon ko nakita ang aking mga kapatid. Noon ko naramdaman ang tunay nilang pagtanggap sa akin ng buong puso at walang paghahatol sa aking mga maling gawain. Noon ko na-realize na ang masaya at kumpletong pamilya ay mayahambing na rin sa isang paraiso sa lupa. Sorry ho, nag-cellphone ako. Alam niyo naman ng mga kabataan ngayon, siyempre, gumagaya na rin ako. Walang ginawang kabataan, kundi mag-cellphone, mag-ganyan-ganyan, mag-games, ganyan ko, ano-ano. Alam niyo, pag nakita mo yung mga mukha ng mga bata, nagse-cellphone na ganyan, parang hindi mo maipinta yung kaligayahan nila. Maligaya sila. In fact, marami akong nakitang kabataan, magkakasama, nakatingin ganyan, tawanan ng tawanan. Tapos sila nagte-text, magkakatabi, magkakaharap, tawanan ng tawanan. So baka mapagkamalan natin na ito na yung totoong magpapaligaya sa kanila. No? Baka paglaki nila ito pa rin yung magpapaligaya sa kanila. So much so na pag wala na ito, malungkot na sila. Hindi ho ba? Pero ano ba talaga ang tunay na kaligayahan? Alam niyo, ang ating Panginoon sa Kristo, nung pinako sa krus, merong katabing isang magnanakaw na naghahanap ng totoong kaligayahan. Paraiso ang sagot ng ating Panginoon. Kaya tingnan ho natin, ano ba talaga ang totoong kaligayahan? At dito sa ating pangalawang salita ng ating Panginoon sa Kristo, bibigyan liwanag po ni Reverend Father Dexter Toledo, OFM. Siya po ang Provincial Secretary ng Province of San Pedro Bautista. Father Dexter. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami."
Ngunit pinagsabihan siya ng kaniyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ngayon di isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ngayon po ay ating pinagninilayan ang ikalawang wika ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Nasang-ayon sa mga tradisyon ay ibinigay daw niya sa isa sa mga magnanakaw, di umano, nakasakasama niya sa krus. Ngunit alam po ninyo mga kapatid, wala pong nasulat sa mga ebanghelyo na nagtutukoy at nagsasabi na ang katabi ng ating Panginoong Hesukristo ay isang magnanakaw. Ang nabanggit lamang po ay isang salarin, isa sa mga kriminal. Hindi nabanggit doon kung anuman ang kanyang kasalanan. Ngunit, alam po ninyo, maganda na rin po sigurong naidikit sa kanya yung krimen ng pagnanakaw sapagkat hindi nga ba't sa kahuli-hulihan sa wakas ang nanakaw niya mula sa ating Panginoong Hesukristo, ang pinakamalaking biyaya at grasya, ang paraiso. Ngunit mga kapatid, sino nga ba talaga itong magnanakaw na ito? Wala pong nabanggit sa Ebanghelyo ni San Lucas. Doon lamang po biglang sumulpot, lumabas ang karakter na ito sa tabi ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman po, marami din pong iba't ibang mga manunulat ang naglaro ang kanilang mga isipan upang kilalanin kung sino nga ba ang magnanakaw na ito. Isa na nga po rito ang nagbigay ng pangalan sa taong ito. Dimas di umano ang kanyang pangalan. Ngunit alam po ninyo, isa sa mga pinakamagandang tradisyon ay ang nagdugtong kay Dimas tuon sa mayamang binata na misang nakatagpo ng ating Panginoong Hesukristo at nagtanong sa kanya, papaano nga ba makukuha ang buhay na walang hanggan? Hayaan niyo pong i-review ko po sa inyong mga isip kung sino pong binatang ito. Minsan daw po, may isang mayamang binata na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, masiglang-masigla, at may tanong sa kanya, Panginoon, paano po ba? Ano po ba ang maaari ko pang gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ng ating Panginoon, alam mo na ang lahat ng mga batas, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, igalang mo ang iyong ama't ina. At matapang na matapang ang sagot ng binatang ito sa ating Panginoon. Kabisado ko na po yung lahat. Ginawa ko na po yung lahat. Akala niya ay pupurihin siya ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos niyang masabi na namuhay siya ng tapat, na namuhay siya ng maayos, at ang inaantay na lamang niya ay sabihin ng ating Panginoon, approve! Mapupunta na sa iyo ang langit. Ngunit, ang sinabi ng ating Panginoon, may kulang pa sa iyo, may kulang pa. At ano iyon? Ang sinabi ng ating Panginoon, ipamahagi mo ang lahat ng iyong mga yaman. Ibigay mo sa mga mahihirap at saka mo makukuha ang buhay na walang hanggan. Ayon po sa mga ebanghelyo, naging malungkot ang binata na ito. At pagkatapos noon ay umalis sa harap ng ating Panginoon. Ngunit may dinagdag po doon ang mga ebanghelista. Tiningnan daw siya ni Jesus ng may pagmamahal. Tiningnan daw siya ng may pag-ibig. Sabay sabi, totoong napakahirap talaga para sa isang taong mayaman na matamo ang buhay na walang hanggan. Marami sa mga nagbabasa ng ebanghelyong ito ang napaisip at nasabing, sayang naman itong binata na ito, lalo't higit punong-puno, ika nga ng pangako ang kanyang buhay. Kaya naman po, sang-ayon na rin sa ilang mga tradisyon at kwento, itong binata daw na ito ay nagpatuloy ng kanyang buhay. At dahil mayaman, naroroon, napalapit sa iba't ibang mga kabarkada at kaibigan,
At yun na nga po, unti-unting napariwara ang buhay. Na nagdala sa kanya, sa mga kaibigan na nagdala sa kanya, ng iba't ibang mga paraan para mas lalo pang yumaman. At dahil dito, nadikit sa iba't ibang mga kriminalidad na nagdulot sa kanya sa kahuli-hulihan upang madala sa kulungan. Pagkatapos mapariwara ang buhay. Doon siya tinala ng kanyang paghahanap para sa buhay na walang hanggan. Na nung hindi niya makakuha-kuha, hinanap dito rin sa lupang ibabaw. Akala niya kasi, naririto na ang paraiso. Naririto na ang langit. At ayon sa tradisyong ito, dinala siya ng kanyang mga karanasan sa tabi ng krus kasama ng isa pang kaibigan. Fast forward po tayo at naroroon na raw sila muli sa tabi ng krus, binigyan ng sentensya ng kamatayan. Yung isa niyang kaibigan at katotot kasama, ang nakikita kay Jesus, posibilidad para makaligtas. Posibilidad na maaaring makalaya sa parusang ito. Kaya nga't sinasabi niya, hindi ba't makapangyarihan ka? Hindi nga ba't may lakas ka? Bakit hindi mo kami bigyan ng posibilidad na ito at na makalaya mula sa krus na ito? Ngunit alam niyo po mga kapatid, may paraan din siguro talaga ang kamatayan. May paraan din siguro talaga ang posibilidad ng paghihirap upang mas lalong mapaigting, mapakilala sa atin kung ano nga ba talaga ang mas mahalaga. Sa harap nito, nasabi na lamang niya, hindi ba't alam mo na ang kasalanan din mismo natin ang nagdala sa atin dito sa parusang ito? Tayo din naman ang may kakagawan kung bakit tayo naririto sa kaparusahang ito. Ngunit ang taong ito ay walang sala. Totoo, sapagkat alam niya ang kabutihan ng taong minsan din niyang nilapitan upang tanungin kung papaano makukuha ang buhay na walang hanggan. At sa kahuli-hulihan sa wakas, sa kanya muling inilapit kay Jesus yung kanyang kahilingan na minsan din niyang sinabi, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ano yung pagkakaiba doon sa kanilang unang pagtatagpo at dito sa ikalawa? Doon sa unang pagtatagpo, tiwalang-tiwala siya doon sa kanyang kabutihan, tiwalang-tiwala siya doon sa kanyang lakas. Siguradong tulad ng maraming mga kabataan, hinahangaan siya ng kanyang mga kabarkada. Maraming mga followers sa Instagram, maraming mga nagla-like ng mga kanyang mga posts. Sikat na sikat, prominenteng prominente. Most coveted bachelor, kumbaga. Akala niya kasi, sapat na iyon para makuha ang langit. Hindi naman din siya masama. Sinisikap din niya magpakabuti. In fact, akala niya, kaya na niya sa kanyang sariling kagagawan. Ngunit, nakalimutan niya na ang langit pala hindi nakukuha sa pamamagitan ng ating sariling gawa, kung hindi sa pamamagitan ng awa at grasya ng Diyos. Hindi natin makukuha ito pagkatapos nating magpakita ng mga credentials sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin makukuha ito pagkatapos nating masabi kung ilang linggo na tayong mga nagsimba, kung ilang pangungumpisal ang ating nagawa, kung ilang pagro-rosaryo yung ating mga nadasal. Hindi iyon ang magdadala sa atin ng kapangyarihan ng langit. Tanging awa, tanging grasya, tanging kabutihan ng Diyos. At tulad ng aking nabanggit, may paraan din siguro talaga ang kamatayan, ang kahirapan, upang maipakita sa atin ang posibilidad na ito. Naroroon na siya sa krus. Alam niyang iilang sandali na lamang ang nalalabi sa kanyang buhay. Doon niya nakita kung anong sinayang niya ang maraming pagkakataon na ibinigay sa kanya ng may kapal. Doon niya napatunayan kung ano nga ba talaga ang mas mahalaga.
ito ang langit na kailanman hindi natin makukuha sa sarili nating gawa. Mga kapatid, alam ko po sa sarili din nating mga karasan, dumadaan at dumadako din tayo sa ganitong mga pangyayari sa ating buhay. Dumadaan din tayo sa mga sakit, dumadaan din tayo sa mga pagpapakasakit, at hindi nga ba't may pamamaraan din talaga, may kagandahan din ng mga pagkakataong ito upang makita natin na hindi pa pala ito ang paraiso. Kasi po kung lahat ng bagay, mabuti, maganda, baka makalimutan na natin na may buhay pa pala sa kabila. Kung ang lahat ng bagay ay perpekto, kung ang lahat ng ating mga hinihingi ay dumarating din naman sa atin ng dali-dali, bakit ka pa mangangailangan ng langit? Sa kahirapan, unti-unti din nating nararamdaman, nakikita ang Diyos na pinagmumulan ng lahat. Ngunit ang kagandahan, ang lakas ng mabuting magnanakaw na ito ay yung nakilala niya ang Diyos sa mukhang hindi makikita ng iba. Habang ang lahat ng mga nasa paligid ay tinutuya ang ating Panginoong Jesucristo, walang kahit anumang anyo na magpapakilala na siya ay Diyos. Ngunit sa huli, sa wakas, siya ang nakakilala kay Kristo. Siya ang nakakita na ito ang Diyos na nakikiisa, na ito ang Diyos na nakikisama, na ito ang Diyos na magdadala sa akin sa langit na pagpapala. Jesus, alalahanin mo ako. Mga kapatid, hindi nga ba't sa huli, yun na rin siguro ang pinakamalalim, pinakamataimtim na panalangin na maaari nating mabanggit sa Diyos. Alalahanin mo ako. Hindi ba't pag dumadaan na tayo sa maraming mga paghihirap, kapag hindi na sapat yung mga pagdurusa na ating nararamdaman, at tanong na lamang ang natitira sa ating mga kalooban, hindi nga ba't yun din ang ating kahilingan? Jesus, alalahanin mo ako, wag mo kong kalimutan. At mga kapatid, kalakip kasama ng mga pangyayaring ito sa ating buhay, ang pangako ng Diyos na kahit kailan, hindi niya tayo makakalimutan. Dadalhin at dadalhin niya tayo sa kaniyang langit hanggat tayo sa kanya ay patuloy na nakakapit. Kaya naman mga kapatid, ngayon sa oras na ito, muli tayong kumapit sa kanya. Muli tayong dumulog sa bukal ng awa at humingi ng pagpapala upang matamo natin ang langit na sa Kanya'y nagmumula. Mahal naming Diyos, alam at batid namin na sa sarili naming gawa, kahit kailan, hindi namin matatamo ang langit. Hindi kami karapat dapat sa iyo. Ngunit, mahal naming Panginoon, alam din namin na sa harap ng aming mga kahinaan, sa harap ng aming mga pagkukulang, sa harap ng aming maraming mga katangahan sa buhay, patuloy mo pa rin iniaabot ang iyong mga kamay upang makilala ka namin sa gitna ng mga kahirapan. Kaya naman, mahal naming Diyos, alalahanin mo ako, alalahanin mo kami, wag na wag mo kaming kalilimutan. Hindi naman hinihingi naman ng langit. Alam namin hindi kami karapat dapat para doon. Ang tangi lamang naming hinihiling ay yung wag mo kaming iiwan. Samahan at samahan mo kami. Sapagkat tumaan man kami sa maraming paghihirap, kung alam namin nakadikit, kasama ka namin palagi. Langit at langit pa rin. Paraiso at paraiso pa rin. At totoong makikilala namin. Dito sa lupa, dito sa gitna ng aming mga paghihirap, matatamo namin ang paraiso na iyong ginawa kapag naririyan ka palagi at aming kasama. Amen.